Sound check. 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 Sound check. Chin. Chin. Sound check. Check. Sound. Sound check. 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 Amen. Maganda po sa bawat isa. Good morning, church. Morning. Ngayon po, atin pong ginugunita ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Jesus Christ is alive. Amen. He is alive forevermore. Siya ay buhay. Kaya siya ay buhay. Ngayong umaga, tayo po ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pong opening prayer. Hallelujah. Heavenly Father, we just want to thank you and praise you, Father, for your grace, for your mercy, for your love, compassion sa bawat sa amin. Tuloy, Panginoon, kayo po ay buhay magpakailanman. Karapat-dapat po kayong sambahin, purihin, dakilain sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng dako. For you are our God, an eternal God, a loving God, a merciful Father. Lord, sa amin pong pagsamba sa umagang ito, we come to you, Father. We humble ourselves. As you have promised, Panginoon, if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us and cleanse us from all our iniquities. Lord, salisikin niyo po ang laman ng aming mga puso. Ano naman po mga nakatago ng mga kasalanan, sinadya man o hindi sinasadya. Panginoon, hugasan niyo po kami ng iyong banal na dugo na siyang tumigi sa cross upang kami sa umagang ito ay maging karapat-dapat na lumapit, sumamba at tumanggap ng mga salita na nagmumula sa inyo sa umagang ito. Father, amin pong pinagkakatiwala ang buong programa sa umagang ito magmula sa simula hanggang sa matapos. Nawa, Lord, ang iyong banal na Espiritu ang siyang amin pong kasama, manguna, magminister sa bawat sa amin. Amin ding tinatalaga at pinapanalangin sa oras na ito, Ama, ang lahat ng mga kapatiran po namin na patungo pa lamang sa lugar na ito. Linisin niyo po, Father, ang kanilang pong mga daraanan upang sila ay makarating sa lugar na ito. Taglay ang kapayapaan, kagalakan sa puso na nangmula sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Buksan niyo po ang aming mga puso sa umagang ito upang patuloy po namin makita ang iyong pong kadakilaan at happy mo makita ang aming sarili na apart from you, we can do nothing. Tunay nga po, Panginoon, you are our everything. Kayo po ang aming kasapatan. Hayaan niyo po, Panginoon, na maluwalhati, na parangalan, madakila, ang iyong dakilang pangalan sa umaga ito. Father, ito po ang aming panalangin sa banal na pangalan ng iyong anak. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Patuloy nga po na napakabuti ng ating Diyos at siya ang makapangyarihan sa lahat. Amen. Sige po, ibigay po natin ang malakas sa palakpak sa ating Panginoon.
We're going to celebrate the victory of our Lord Jesus Christ. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. We celebrate your victory today. Jesus, we celebrate your victory. Jesus, we revel in your love. Jesus, we rejoice you set us free. Jesus, your death has brought us life. It was for freedom that Christ has set us free. No longer to be subject to the yoke of slavery. So we're rejoicing in God's victory. Our hearts responding to His love. Jesus, Lord Jesus, celebrate your victory. We celebrate Jesus. We revel in your love. Jesus, we rejoice you set us free. Jesus, your death has brought us life. His Spirit in us releases us from fear. The way to Him is open. With boldness we draw near. And in His presence our problems disappear. Our hearts responding to His love, to His love. Jesus, Lord Jesus, we celebrate your victory. We celebrate Jesus. We revel in your love. Jesus, we rejoice you set us free. Jesus, your death has brought us life. Let's celebrate. Jesus, celebrate your victory. Jesus, we revel in your love. Jesus, we rejoice you set us free. Jesus, your death has brought us life. Jesus, your death has brought us life. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa bawat isa sa amin. As we celebrate the victory of our Lord Jesus Christ, patuloy, Lord, na kayo ang maghari sa aming buhay. Kayo ang aming Diyos. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ang aking Diyos makapangyarihan. Ikaw ang mahayag sa aking buhay. Ikaw ang haring nagmahal ng tunay. O Jesus, ikaw ang haring nagmahal. Wala nang ibang Diyos na hihigit sa'yo. Lahat ay luluhod sa pangalan mo. Noon, ngayon, kailan may di nagbabago. O Jesus, aking Diyos.
matagpuan, saan man napadpad. Ikaw ang nagmahal sa akin ng wagas, tunay na pag-ibig sa landas ng ligaw. Ako natagpuan, pag-ibig mong walang hanggan. Ikaw ang aking Diyos makapangyarihan, ikaw ang mahayag sa aking buhay. Ikaw ang haring nagmahal ng tunay. O Jesus, ikaw ang haring nagmahal. Wala nang ang Diyos na higit sa'yo. Lahat ay luluhod sa pangalan mo. Noon, ngayon, kailan may di magbabago. O Jesus, aking Diyos. O Jesus, o Jesus, aking Diyos. 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 Ikaw ang aking Diyos makapangyarihan, ikaw ang mahayag sa aking buhay. Ikaw ang haring nagmahal ng tunay. O Jesus, ikaw ang haring nagmahal. Wala nang ibang Diyos. Opo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Lahat ay luluhod sa pangalan mo. Noon, ngayon, kailan may di nagbabago. O Jesus, aking Diyos. O Jesus, aking Diyos. Ikaw ang aking Diyos makapangyarihan. Yes, Lord. Sa aking buhay, ikaw ang haring nagmahal ng tunay. O Jesus, ikaw ang haring nagmahal. Wala nang ibang Diyos. Yes, Lord. Purihin ka, O Diyos. Lahat ay luluhod sa pangalan mo. Noon, ngayon, kailan may di nagbabago. O Jesus, aking Diyos. Hallelujah, Lord. Sambahin ka at papurihan ka, Panginoon. Patuloy po namin sambahin ang ating Panginoon. Isa lamang karapat dapat na tumanggap ng ating.
sa buhay nakapos, sino ang gaya mo? Ang tagumpay mo, tagumpay ko. Sino ang gaya mo? Ikaw ang higit sa kasapatan sa aking pangangailangan. Ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig. Ang lahat ay nasa iyo, ay kasagutan. Purihin ka, O Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagtubos sa amin, sa aming mga kasalanan. Ikaw ang tubos sa buhay na kapos. Sino ang gaya mo? Ang tagumpay mo, tagumpay ko. Sino ang gaya mo? Ikaw ang Higit sa kasapatan sa aking pangangailangan. Ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig. Ang lahat ay nasa iyo. Ikaw ang higit sa Yes, Lord. kasapatan sa aking Ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig. Ang lahat ay nasa iyo, ay kasagutan. Oh, hallelujah, Lord. Ika, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Oh, hallelujah. Purihin at sambahin po natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah. Ikaw lang sa buhay ko, ang higit sa kasapatan. Ikaw lang sa buhay ko, ang tugon at kasagutan. Ikaw lang sa buhay ko, ang higit sa kasapatan. Ikaw lang sa buhay ko, ang tugon. Ikaw ang higit sa kasapatan sa aking Ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig. Ang lahat ay nasa iyo. Ikaw ang higit sa kasapatan sa aking Ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig. Ang lahat ay nasa iyo. Sa pag-ibig, ang lahat ay nasa iyo. At sa pag-ibig, ang lahat ay nasa iyo. Ay kasagutan. Pinupuri ka namin,
namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, Panginoon. Kayo lamang, Panginoon. Karapat dapat na tumanggap ng lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba. Tanggapin mo po ito, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Ibigay po natin ang malakas na palakpak sa ating Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po, tayo po ay dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong gawain sa umagang ito. Ang ating pakikinig na mensahe ng Panginoon. Okay po, ihanda po natin ang ating mga puso't damdamin. At panalangin po natin ang ating pong pastor bago po niya ihayag ang mensahe ng Panginoon. Ilihans po natin ang ating mga kamay. O dakilang Diyos, aming Ama, sa umagang ito, amin pong pinagkakatiwala at dinudulog, dinadalangin sa inyo ang aming pong pastor na magiging instrumento po ninyo upang ang iyong salita ay mahayag sa umagang ito. Puspusin niyo po siya, Father, ng iyong pong makapangyarihang banal na Espiritu. Ang nagmumula sa karunungan, talinuhan, nagmumula sa inyo, Ma, ay dumaloy po sa Kanya upang mahayag niya ang iyong mensahe ng buong linaw, pag-ibig, pangyarihan. At sa lahat po sa amin sa umagang ito, hayaan niyo po na aming mga puso ay isang maging matabang lupa na mataniman ng iyong mga salita. Hayaan niyo po, Panginoon, na maparangalan, maluwalhati, madakila ay iyong dakilang pangalan habang ang iyong salita ay nahayag sa aming pong kalagitnaan. Father, ito po ang iyong panalangin sa banal na pangalan ng iyong anak. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Purihin po ang Panginoong Diyos. Kamusta na po kayo? Hallelujah. Ang Diyos ay mabuti. And lagi-lagi ho, ang Diyos po ay napakabuti. God is alive, hindi lang ho ngayon. Nung ako po ay nagmumuni-muni, sabi ko, ano kaya ang ibibigay ng Lord? Kasi tayo'y dependent eh. Kung ano ho yung mensahe na ibibigay sa atin. Pero yung atin pong pagiging dependent sa salita ng Diyos, hindi po yung binulungan ako, napaginipan ko. We always have to read the Word of God. Dapat ibinababad natin yung sarili natin. Pastor, nagbabakasyon na, kailangan pang ibabad. Kaya nga may mga digital Bible ho eh. Hindi naman kailangan nung dalhin ito sa beach, hindi naman kailangan tong dalhin sa bakasyon. Pero ang cellphone natin, palagi nating dala-dala. In fact, marami sa atin, pagising kanina, Facebook agad tinignan. Ang tinignan kaagad ho, magkano yung presyo ng gasolina. Ang tinignan natin ho, ilan na yung likes, ganon ang atin pong buhay. Bakit hindi natin mabit-bit yung cellphone na yan at saan man tayong dako naroroon, mangusap ang banal na Espiritu through the Word of God. Kasi yung mga digital Bibles na yan, ginagamit din po ng Panginoon yan eh. Ginagamit yan ng Diyos para kahit saan ka man naroroon, nayu-utilize po. Pwede kayong makapag-preach, pwede kayong makapag-Bible study, saan man dako kayo ng mundo, saan man dako kayo ng Pilipinas, hindi ka pwedeng hadlangan ng kalaban sapagkat ang prinsipyo po ng isang Kristiyano ay unlad. Unahin natin lamang ang Diyos. That's the meaning of unlad. 2014 po, yung mga wala pa dito, naging tema po natin yan. Ang dami hong pinaunlad ng Diyos. Naalala ko, yun po yung time na nakapasa po yung misis ko sa bar examination. Kasi inuna natin lamang ang Diyos. Unlad. Kaya po, sa mga mensahe na ipinadadala, sabi ko, Panginoon, ano ba yung ihahayag ko na message? Tungkol ba sa pagkabuhay? Tungkol ba sa resurrection? Tungkol ba sa kahalagahan na ikaw ngayon ay nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos mula sa pagkamatay mo? Ikaw ay nabuhay pagkatapos ng 3 araw? Ano po ang inyo pong ibibigay sa akin na mensahe ngayon? When I was walking in the beach, sabi po ng Panginoon, dun po sa mga nabasa ko, tanggalin mo yung pagkabuhay ko at makikita ninyo ano ang mangyayari sa inyo
kung ako ay hindi nabuhay. Kaya po may isang pastor po na ang kanyang attitude sa buhay, palagi po siyang nalulungkot, palagi po siyang nadidepress, palagi po siyang nawawalan ng pag-asa. Kaya isang araw ho, ang kanyang misis ay nagsuot ng pangluksa. Nagsuot po ng itim na damit. At doon po sa itim na damit po na yan, nagtaka po yung pastor. Sabi po nung pastor, Han, bakit itim yung damit na suot-suot mo? At sabi po nung kanyang asawa, kasi patay ang Diyos, nagluluksa ako. Biglang nabuhayan ng loob yung pastor. Ang sabi ng pastor, yan tinuturo natin, Jesus is alive. Ang tinuturo natin, ang Diyos ay buhay. Tinuturo natin, ang Diyos ay makapangyarihan. Bakit mo sasabihin na ang Diyos ay patay? Sabi nung kanyang asawa po, patay ang Diyos kasi sa nakikita ko sa iyo, wala kang pag-asa, wala kang mangangiti, wala kang kalakasan, wala kang pag-asa sa iyo, kaya nagluluksa ako kasi sa buhay mo, patay ang Diyos. Patay ho ba ang Diyos sa atin o buhay? Kaya po dito sa ating mensahe na binigay sa akin ng Panginoon, pinamagatan po natin, paano kung si Kristo ay hindi muling binuhay? Kasi palagi ho ang ating preaching maski pumunta kayo sa mga born-again churches po ngayon, ang kahalagahan ng muling pagkabuhay. Why Jesus was resurrected. Pero sabi kong ganon, Lord, siguro tama po, makikita niyo po yung kabutihan ng Diyos While I was praying, sabi ko, napakaganda ng mga isla, Panginoon, napakaganda ng palo ng alo ng dagat. Something touched my heart while I was reading the Bible, while I was meditating po dun sa beach. Sabi po ng Banal na Espiritu, ituro mo, paano kung wala ako? So that this preaching means that we will be much dependent on the Lord, na ang puso natin nakaangkla sa Kanya, na ang ating buong pagkatao po ay mawawala kung hindi tayo po nakadepende kay Kristo. Kaya, paano kaya, Pastor, kung si Kristo po ay hindi muling binuhay? Gaya nung kwento natin sa pastor, ang puso niya depressed, ang puso niya hindi nakakangiti, ang puso niya, inaalala niya, magwa 170 na ang diesel, ang puso niya, ay magkakadigmaan na, mawawalan na tayo ng pag-asa kung si Kristo ay hindi muling binuhay. Pero sabi po ng unang Korinto, dito po sa 15, napakaganda. May 4 tayong bagay na ating matututunan at ito po ay inilagay ng Diyos sa unang Korinto, dito po sa 15, 14 hanggang 20. Sabi po dito in 1 Corinthians chapter 15, verse 14 to 20, kung si Kristo ay hindi muling binuhay. That's the title. Kasi nung binabasa ko, this is the message that God wants us to hear. Ano po yung mga naka-highlight na kulay blue rito? 4 ito. Ang sabi rito, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral. Biro mo, tatayo po ako dito, aalis ka po ng bahay ng 3:00. Wala palang kabuluhan. Ang sarap po matulog ngayon dahil ho pagod ka. Ang sarap pong matulog ngayon. Pero bakit naririto? Because we believe that Jesus Christ is alive. Hindi pala ako binuhay na nagsasayang lang pala ako ng panahon dahil mangangaral ako ngayon Sayang lahat. Sabi po dito, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi naman pala ho muling binuhay si Kristo Sabi nga ng mga ngaral, everything in this world is utterly meaningless. It is a chasing after the winds. Ang lahat ng bagay sa mundo na to, walang kabuluhan. Tila hinahabol mo lamang ang hangin. Kaya kung walang pagkabuhay na maguli, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Ano pa yung walang kabuluhan? Walang katuturan ang ating pananampalataya. O mga prayer circle, gigising tayo ng madaling araw. Useless pala, wala naman pala si Jesus Christ.
Mapapahiya ka sa loob ng barko, pagtatawanan ka na naman. Tulog pa yung mga tao, ang ingay ng boses mo. At ngayon po ay atin pong pinagsasalamat ang katawan ni Kristo na siyang simbolo po ng kaligtasan natin. Pero wala palang kabuluhan. Pupunta tayo ng madaling araw dito, walang kabuluhan. Dahil nananampalataya tayo sa isang Kristong patay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay. Ang sabi ng verse 15, kung ganon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos. Naku, ako po yung ubod ng sinungaling dito. Kasi pinipreach ko po, si Jesus Christ po'y buhay, iniligtas ka, ikaw, lahat tayo naririto, tutungo tayo sa langit. Napakanuknukan mo pala, pastor, na sinungaling, hindi naman nabuhay si Kristo Kaya sabi po ni Pablo rito, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Everything is utterly meaningless. Hindi rin muling binuhay pala si Kristo. At sabi ng verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, wala palang kapatawaran yung kasalanan nating lahat na naririto. Hindi pala tayo nahugasan. Useless pala yung kada umaga at tayo iinom. For with the shedding of the blood, there is no remission of all our sins. Sabi po dito, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo, ako, lahat tayong naririto ay nananatili pa sa ating mga kasalanan at walang katuturan ng ating pananampalataya. Sad to say, kung hindi muling binuhay si Kristo, ano pong sabi dito, lilitaw pa na ang lahat ng mga nangamatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Ang nanay ko pala napahamak. Ang ama ko na gusto ko makita pagdating ng araw, napahamak. Wala naman pala pong muling pagkabuhay. Yung mga mahal ninyo sa buhay, kapatid ninyo na yumao, lahat ng naririto, lahat ng naririto po ay walang buhay na walang hanggan. Pati yung bata na yan, mapapahamak siya. Bakit? Wala naman palang pagkabuhay, sabi ni Pablo Kaya sabi po dito sa verse 20, hindi ganun na nangyari. There is a good news. Magdiwang po kayo. Can we say amen? Hallelujah! Dahil ang sabi po ng verse 20, ngunit sa katunayan. Sabi nga natin, sa katunayan. Totoo. Tunay, buhay ang Panginoon. At sa katotohanan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muli ngang bubuhayin ang nangamatay. Kaya lahat yung mga yan, agam-agam, ni-reverse ng Panginoon, binaliktad ng Panginoon. Dahil una sa lahat, kung wala pong muling pagkabuhay, number 1, walang kabuluhan yung pangangaral natin ng salita ng Diyos. Alam niyo po, sa akin pong pagmumuni-muni, talaga hindi ko aalisin itong Bible po And if you read the Bible, tatanim yan sa puso niyo po. Tatanim yan. Pero kung ang Bible po, secondary lang sa inyo, wala ho yan Parang titingnan ka lang sa salamin ng ganyan. Pag alis niyo po, nakalimutan na ninyo yung inyong itsura But if you plant the Word of God, si Lord magpapaalala nito, si Lord magpapatanda nito, si Lord ang gigising sa iyo sa madaling araw, oy, prayer na. Si Lord ho ang mag-a-alarm ng relo nyo, kailangan mo magpahayag ng salita ng Diyos. Lord, 3:00 pa ho, may mensahe akong ipinadadala sa iyo. At katulad ni Jonah, kailangan ho, sundin ninyo dahil buhay ang Diyos Hindi ho mawawalang kabuluhan ang lahat ng bagay na pinaghirapan ninyo, because God is alive. Kaya nga sa talata ng Biblia, sabi po ng Romans chapter 1 verse 16, I am not afraid of the gospel, for the gospel is the power of God unto salvation. First for the Jews and second to the Greeks. Hindi ko kinahihiya ang salita ng Diyos. Sapagkat una sa lahat, ang salita ng Diyos ang ikapagliligtas ng bawat isa. Una ay sa Hudyo, pangalawa ay sa mga Griego. Kaya nga,
Sayang lang pala yung pangangaral na ginagawa ho. Pero mo magsasayang ka. Alam niyo mga kapatid, siyempre glory kay God yun eh. Pag bakasyon, talagang bakasyon. Pero there is a prompting in the Holy Spirit na 1 hour lang naman, pagkatapos magbabad ka ulit sa tubig. Okay, wala namang problema, 1 hour lang naman. Tapos useless, wala palang kabuluhan yon. Di sana kumain na lang ako, sana naligo na lang ako. Pero what is 1 hour for almost 24 hours na pinag-e-enjoy ka ng Panginoon? Sabi po dito, at kung si Kristo hindi muling binuhay, wala palang kabuluhan yung aming pangangaral. Tulog na lang tayo lahat sa bahay. Sayang po, ang sarap matulog ngayon. Ay masakit pa mga katawan natin, galing sa bakasyon. Hindi sana nag-inat-inat na lang tayo, naghihilik pa tayo ngayon. Pero sabi nga ni Pablo sa 1:16, hindi ko kinahihiya ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ang ikaliligtas ng lahat ng mananampalataya, una ng Hudyo at pangalawa ng mga Grego. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation. Kaya nga mga kapatid, hindi ho na walang kabuluhan. Kasi mamaya titignan nyo yung verse 20 ha. Ito po, pinadaan sa akin ng Diyos sa isang negatibong paraan. Tignan nga natin, kung wala. Kasi yun yung entrada nung binabasa ko yung passage. Paano kung wala? Naku, nakakatakot pala buhay natin. Sayang lang lahat ng pinagagagawa natin. Di gumawa na lang tayo ng gumawa ng masama. Ha? Magkaroon na lang tayo ng mga lahat ng uri ng kalakal ng mundo na ito. Pagiging makamundo, pagiging karnal. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan yung pangangaral natin. That you have been saved through grace, na tayo tinubos ng dugo ni Kristo, na tayong lahat pag nanampalataya, papupunta sa langit, wala palang kabuluhan But I am not ashamed of the gospel. Alam nyo, minsan mararanasan nyo po yan Mahiya kayo, magpe-pray pa ba ako? Kumakain na sila. Hindi, mag-pray tayo. Lord, maraming salamat sa mga pagkain na ito. Ba't ako mahihiya? That is the power of God unto salvation. Nakakahiya, hindi ito eroplano, mas marami ditong makikinig. Ito, barko ito. Di mapakinggan nyo yung salita ng Diyos. May masama ba dun sa sasabihin ko na kung hindi tumigis ang dugo ni Kristo, hindi tayo maliligtas maski tayong nasa loob ng barkong ito. That is the power of God unto salvation. Binuhay si Kristo. Kaya ako nakakatiyak, your labor in the Lord will not be in vain. Can we say amen? Pangalawa, paano kung wala si Kristo? Ikalawa, sabi po, walang katuturan ang manampalataya sa Kanya. Sayang pala, may Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, we know that by heart. It is by grace that you have been saved through faith. Pati pala grasya, baliwala. Pati pala yung atin pong habag na hinihingi sa Diyos, baliwala. Pati pala yung awa, Lord, have mercy upon me, baliwala. Because it is by grace that you have been saved through faith. It is not on your own. Kasi gusto ng Diyos, tayo po ay maging dependiente sa Kanya. It is not on your own. It is a gift of God, not on your own works. Hindi po sa inyong sariling gawa. So that no one can boast. Kasi gusto ng Diyos, walang magmamalaki. Kaya ikaw kapatid, naligtas ka, dahil kinahabagan kita, dahil nirigaluhan kita. Yung pala, hindi pala buhay si Kristo, at sabi ni Pablo, wala palang katuturan ang inyong pananampalataya. Read this word, walang katuturan. Sa English po, it's utterly meaningless. Walang kahalagahan ho. Bakit walang kahalagahan? Patay ang Diyos Alam niyo sa mga probinsya, may mga kaugalian doon. Hanggang ngayon, pinapractice pa rin. Walang maliligo sa Biyernes Santo. Bakit ho? Patay ang Diyos. Babaho kayo pag di kayo naligo. Porque ba patay ho ang Diyos? Sineselebra lang ho yun at ginugunita, pero hindi ho patay ang Diyos. Pag namatay ang Diyos, patay tayong lahat. Because God is the source of our life. Can we say amen? Yun ang palatandaan, buhay ang Diyos. Tumitibok ang puso nyo ngayon Ang Diyos ang nagpapatibok dyan. And God is life. Buhay ang Diyos. Kaya ho yung mga talata na ito, walang katuturan ng inyong pananampalataya. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, na kung sino mang manampalataya,
hindi na mapapahamak. Wala naman palang pagkabuhay. Bakit tayo mananampalataya? Bakit ho tayo hihingi ng habag? Bakit tayo hingi ng grasya sa Diyos? Wala naman palang katuturan ang atin pong pananampalataya kay Kristo. Sayang yung verse na yon. We know that by heart, no? It is by faith that you have been saved through grace. It is not on your own. It is a gift of God, not on your own works, that no one should boast. Yun po ang verse na nakapagbigay ng kalakasan sa aking kalooban. Ay, salamat Lord, yung isang makasalanan na katulad ko, may kabahagi na ngayon sa buhay na walang hanggan. Kasi hindi ko po kaya talagang gumawa ng mabuti. Ay, salamat Panginoon, dahil regalong libre pala yon. Ibinigay niyo, Lord, ang inyong bugtong na anak. Napanood niyo po yung His only Son. Propesiya po yun. Propesiya po yun. Yung pong iaalay na anak na si Isaac po doon, yun po ang tao. Kasi dapat ialay tayo bilang kabayaran ng ating kasalanan. Pero si Abraham po, no, binigay niya ng buong buo. Ganong kabuti yung ama natin, binigay niya ng buong buo. Nung papatayin na ho niya, tayo ho yun papatayin na ho tayo nung ama. At si Isaac ho ay sasaksakin na, natuloy o hindi? Hindi. May ibang sinubstitute, may iba pong inihain. Nandun ho yung tupa. Kaya pinalit si Isaac, nilagay po yung tupa na nakuha nila, nahuli nila, at yung tupa ang inialay. Kung pag-aaralan niyo po ang bagong tipan, yung taong Isaac aalisin, may tupang iaalay. Hallelujah, kinikilabutan po ako sapagkat totoo po yung salita ng Diyos. Tayo na dapat pinatay, tayo na dapat inialay, tayo na dapat na impyerno. Kumuha ang Ama ng tupa kapalit natin para siya po ang katayin at patayin. That is the prophecy. Hindi nakikita ng marami po yan. Akala nila, istorya lang yan ng in His Son. Kaya nga po mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos, hindi na walang kabuluhan ang atin pong pananampalataya kay Kristo. Can we say amen? Pangatlo, paano kung wala si Kristo, Pastor? Wala palang katotohanan ng tinuturo nating pangangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Useless pala, no? Tinuturo natin dito. Mga anak, kasi turo ni Jesus Christ yun Magpasailalim kayo at galangin ninyo ang inyong ama't ina. Hindi naman pala nabuhay si Kristo. Mga kabataan nasa likod, magdabog na kayo sa nanay ninyo. Huwag na kayong maghugas ng pinggan. Mga asawang babae, yung mga aral na yun, nagpapatunay lang, buhay po ang Diyos Magpasailalim kayo sa inyong mga asawang lalaki. Nako, di lahat ho tayo rito mga lalaki, under na ngayon kasi wala naman pala yung turo ni Kristo hindi sa bahay ho namin, hindi nangyayari yung ganyan. Alam niyo kung bakit? Pag sa bahay ho namin, tinuturo ko sa misis ko, basta akong lalaki, kahit na sabihin na natin, mas malaki kinikita mo, ikaw ang abogada, ikaw ang mas mataas ang pinag-aralan, pero sa bahay ho namin, patuloy yung pangangaral ho, ang aral ni Kristo. Ako po yung tigring umaatungal. At yung asawa ko po ay may hawak ng latigo. Biro lang ho yun Ganun na mangyayari kung hindi po buhay si Kristo. Ako'y nilalatigo ng asawa ko araw at gabi. Pero hindi, buhay si Kristo Mga babae, magpasailalim kayo sa inyong mga asawa. Kaya sabi po dito, kung ganon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Sayang. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga matay po. Pero buhay po si Kristo Kaya yung tinuturo natin ngayon, praise God, hallelujah, totoo. At yung napakinggan yung totoo, lakaran po ninyo, lahat ng pagpapagal ninyo nakikita ni Kristo sapagkat siya po ay buhay. Paano kung si Kristo hindi muling binuhay? Number 4, ang sabi po rito, wala hong nalinis sa mga kasalanan. Pray tayo ng pray, Lord,
Kanina po, nakapagsabi ako ng di maganda, pero Lord, kineklaim ko po na yung salita ninyo, kung aming ipapahayag ang lahat ng aming kasalanan. Kanina po, may tinarayan ako. Kanina ho, Panginoon Diyos, may natulak ako, may kinamuhian ako. Pero pinangahawakan ko po ang 1 John chapter 1 verse 9. Kung ipapahayag namin ang lahat ng aming kasalanan, ikaw po ay tapat at mabuti na kami lilinisin at patatawarin sa lahat ng aming kamalian. As far as the east is from the west, so far you have forgiven us from all our iniquities. At tayo'y magkatwiranan, ang sabi po ng Isaias 1:18. Sapagkat gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, gagawin kong kasing puti ng niebe o ng bulak. Tapos hindi pala totoo lahat ng mga pinangaral ko. Ano pong sabi? Kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan. Hanggang ngayon ho, puro kasalanan ng puso natin, puro kasamaan ng pag-iisip natin, kasi walang Diyos na naglilinis eh. Sabi nga po ng 1 John chapter 2 verse 1, ang nais ko sana'y huwag kayong magkasala, sabi ng Panginoon. Ngunit kung kayo magkakasala, meron po tayong tagapamagitan, si Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. May tagapamagitan. Meron po sa ating mag-intercede sa Ama pag may kasalanan po tayo, walang iba po kundi si Kristo. Yung pala, wala pala po namang naganap na muling pagkabuhay. Sayang yung ginagawa natin. Ilan po sa inyo humihingi ng tawad araw-araw, magsabi ng amen. Yung pala, patay naman si Kristo. Sayang lang. Pero naniniwala ba kayong patay si Kristo? Hindi ako naniniwala. Basta pala tandaan po niyan, mga kapatid, sumisikat yung araw, lulubog. Marami kayong wisdom na matututunan eh. Sumisikat yung araw ng gano'n, nagpupuri ka, salamat Panginoon Diyos, napakaganda. Tapos bilang itatouch ng Lord, paano, anak, kung hindi ako nabuhay na mag-uli, sisikat ba yan? Lulubog pa ba yan? Iikot pa ba ang mundo? Ha? May hangin pa ba kayo? May dagat pa ba? Mamamatay po pagka po ang Diyos ay namatay. Pero God is alive. Pati kasalanan natin, as far as the east is from the west, hinugasan lahat ng Diyos at itinapon niya sa pusod ng dagat, hindi na kailan pa man po niya gugunitain. Kung hindi nabuhay na mag-uli si Kristo, ikalima, lahat pala tayo impyerno, lahat pala tayo napahamak. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 18 to 19, hindi lamang yan lilitaw, lalabas. Kawawa pala tayo eh. Lilitaw po na ang lahat ng mga nangamatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Naku, nakakaawa naman yung tatay ko namatay. Naawa ako sa nanay ko, yung kapatid ko lahat namatay. Pahamak pala sila kasi wala po si Kristo. Naalala ko po yung ama ko bago po siya malagutan ng hininga. Paakyat po ako sa puray noon. Umagang-umaga, sabi po niya, anak, pagbalik mo, ako naman ang i-Bible studies mo ha. Kasi iniukol ko yung buong buhay ko pagba-Bible studies doon. To the point, nakakalimutan ko i-Bible studies yung ama ko. Sabi kong ganun, huwag kang mag-alala, babalik ako, Papa. Kaya sana yung mga nakikinig sa puray, pinagpalit ko po yung tatay ko para ipahayag ang salita ng Diyos dyan. Pero hindi ako nagsisisi. Kasi alam ko po, buhay si Kristo at nasa kamay siya ngayon ng Panginoon. Yung nanay ko po, bago malagutan ng hininga, humingiti po, dito po sa ospital na to, sa room number 8. Sabi ng nanay ko, anak, ngumiti lang po siya. Maya-maya, hindi na humihinga. Wala pa lang po muling pagkabuhay. Sabi ko, Mama, rest ka lang ha. Pagdilat mo na kay Kristo ka na. Yung ate ko po, bago po siya malagutan ng hininga sa Australia, sabi po niyang ganon, nanginginig yung boses niya dahil cancer po yung sakit niya eh. Jesus is Lord, yun yung sinabi niya sa akin. Ang Panginoon po ay Diyos. Kasi siya po yung instrumento, kaya kami nakakilala eh. Kaya magluluksa talaga ang puso ko pag hindi po talaga nabuhay si Kristo. Kasi lahat sila napahamak. Pero hindi yon ang totoong nangyari. Ano po yung tunay na nangyari?
Kaya ngayon nakakangiti po ako, ngayon nakakapag-preach po ako, ngayon confident po akong humaharap dahil bilang pangwakas, hallelujah, ano po yung katunayan? Sabihin nga ho natin yung salitang katunayan. Sabihin ho natin yung salitang katibayan. Pag sa korte, yan ang ginamit nyo. Your Honor, ito po ang katunayan at ang katibayan. 100% beyond reasonable doubt, totoo yung sinasabi mo. Binitawan ng mga apostol. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 20, ngunit sa katunayan, anong katunayan? Si Kristo'y muling binuhay. At ito ang katibayan. Anong katibayan? Muling ang bubuhayin ang mga patay. Pasalamatan natin ng Diyos ngayon na tayo po'y tumayo. Purihin po ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Jesus is alive. Buhay ka, Panginoon. Ikaw po ay aming pag-asa. Purihin ka, dakilang Ama. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Tumatag ang aming kalooban ngayon. Iniwan mo ang mga salita. Ito ang katotohanan. Ito ang katibayan. Ito ang katunayan. Si Kristo ay buhay, kaya kami ngayong umaasa sa inyo kahit kami mamatay. Muli niyo po kaming bubuhayin. Ama, maraming salamat. Alam namin, hindi po ito ang eksaktong petsa ng iyong pagkabuhay, pero yung diwa po na taglay-taglay namin ngayon, yung pinanghahawakan po namin aral ngayon, Panginoong Ama, we believe you are alive, Lord. Dahil nararamdaman ka namin, nangungusap ang iyong mga salita. Kada mabigat ang problema namin, dudulog lang kami sa panalangin, gumagaan ang amin pong pakiramdam. Pag nadidepress po kami, pag nawawalan kami ng pag-asa, Panginoong Ama, tutulo lang ang luha namin, mamaya po magaan na masaya na po ang pakiramdam namin as we proclaim that Jesus Christ is Lord in our life. Hindi po perpekto buhay namin, marami po kaming kasalanan, nadadapa kami, marami kaming depression, marami kaming kakulangan. Pero pagka nakikita namin buhay ang Diyos, gumagaan po ang amin pong buhay. Nagkakaroon kami ng panibagong pag-asa. Ang mga namimiss na naming, mga namatay naming, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapatid, nakakaasa po kami ngayon na magkakatagpo-tagpo kami sa buhay na walang hanggan dahil ang Diyos ay buhay. At dahil buhay ang ating Panginoon, naganap po ang pinakamahalaga sa lahat ng iyong aral. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Nakatulad ho ni Abraham, si Isaac ay pinagkaloob, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man Panginoong Ama ang manalig at manampalataya kay Jesus, ay hindi na po mapapahamak, kundi bibigyan niyo po ng buhay na walang hanggan. Muli, Panginoong Diyos, God is alive, God is good all the time, and all the time, Lord, you are so good. Muli, maraming salamat. Ang pinakamataas na papurit pagdakila po ay tanging sa iyo lamang po. Sa banal na pangalan ni Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sige po. Sige po, ngayon po alalahanin po natin ang banal na hapunan. Kaya tinatawagan ko po ang lahat ng mga ushers para papahagi po ang ating pong mga elemento. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makiisa. Yan ang katawan, binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan, naghirap upang iyong kamtan
saro ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makiisa. Yan ang dugo dumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang ginayuban. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipaya na magbabalik. Si Jesus na buhay, na magbabalik. Si Jesus na buhay. Praise God. Naniniwala ho ba kayo na magbabalik si Jesus na buhay? Ano, inawit ho natin. Kaya natin isinasagawa po ito bilang paggunita. Lahat ho ng gumugunita nito, naniniwala tayo Jesus is alive. At dahil po muli siyang babalik po siya ng buhay. Tutubusin niya po tayo, humawak tayo po sa mga pangako na yon, sapagkat lahat ng nanalig kay Kristo, dadagitin niya, tayo po lahat ay makakapiling niya, lalo tigit po doon po sa kanyang kaharian. Wala nang iiyak doon, wala na pong sakit doon, wala na pong mamamatay doon. Papuri po sa Diyos. Ang salita po ng Diyos ay buhay at makapangyarihan, at bago po tayo tumungo sa lahat ng ating banal na gagawin po ngayon, naghahatid po ang Diyos ng kagalingan ngayong umaga. Every time we do the breaking of the bread, tinatanggap po natin ang physical at spiritual na kagalingan, tinatanggap po natin ang proteksyon, tinatanggap po natin ang kagalingan po sa mga malulubang sakit, tinatanggap po natin ang maraming pagpapala, lalo na po binubuksan ng Diyos ang ating matang spiritual. Kaya bago po tayo tumungo sa gawain na ito, magpasaliksik po tayo ng ating mga puso. Mabuti ang Diyos ngayon, patatawarin tayo. Sabi natin kanina, kung di namatay si Kristo, wala pong kapatawaran ng kasalanan. Pero gaya ng naririnig natin, kung hindi po pumatak ang dugo ni Kristo, hindi tayo mapapatawad sa ating mga nagawang kasalanan. Tayo po'y sumandaling yumuko, magpasaliksik tayo sa Ama. Sabihin niyo po lahat na nagawang kasalanan po, God is alive today and God is so good. Sige po.
Purihin ka, Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hawakan po natin ang mga tinapay sapagkat 2,000 taon na po nakakaraan. Ang tinapay na ito po ay naging simbolo po sa gisag ng katawan ni Jesus. Nasa pamagitan po ng kanyang pag-aalay ng kanyang katawan, siya po ay nagdulot ngayon ng kaligtasan po sa lahat ng mga mananampalataya at mananalig sa kanya. Kaya po sabi ng banal na kasulatan, habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay at matapos siyang magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagpira-piraso yun at pinaghati-hati yun at sinabi niya, kunin ninyo ito at kainin sapagkat ito ang aking katawan. Purihin po ang Diyos, sabay-sabay po natin kainin. Purihin ka, dakil at mapagpalang Diyos. Hawakan naman po natin ang mga saro ngayon. Ito po'y simbolo ng pagpatak ng dugo ni Kristo na sabi po sa Hebrews 9:22, without the shedding of the blood of the Lamb, there is no forgiveness or remission of all our sins. Kaya po sama-sama nating hawakan, sabi po ng banal na kasulatan, pagkatapos ay dumampot din siya ng saro, siya ay nagpasalamat sa Diyos at kanyang sinabi, uminom kayong lahat dito, sapagkat ito ang aking dugo. Ito ay katibayan ng bagong tipan ng Diyos, sapagkat ang aking dugo'y ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Papuri po, Panginoong Jesus, sabay-sabay po nating inumin. Oh, hallelujah, hallelujah. Dakil at mapagpalang Diyos, salamat po sa iyo pong pagliligtas, sa iyo pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Purihin po ang Diyos. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay dadako tayo sa pagbibigay ng ikapo at ating mga offering. Basahin ko lang po sa unang Kronika, 29:12 hanggang 14. Sa iyo nagmumula ang karangalan, taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, at pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob pagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at ibinabalik lamang namin. Purin ka, O Diyos. We glorify, we magnify your name, Father. Forgive us, O Lord, for all our sins. You are faithful and just to forgive and to cleanse us for all unrighteousness. Give us the broken and contrite spirit, for God will not despise us. Purihin ka, O Diyos, sa opportunity na makapagbigay ng kaloob. Salamat po sa patuloy na kalakasan sa mga trabaho, patuloy na that we can do all things through Christ who give us strength. Salamat po, Ama, sa mga negosyo, Ama. You will bless us, you will enlarge our territories, protect us, O Lord, and you will answer our prayers, O God. I pray, Lord Jesus, that give us generously. It is blessed to give than to receive, and blessed as are the cheerful giver, O God. Salamat po, Ama, Panginoon, na patuloy mong gamitin ang mga kaloob na ito na ikalalago ng bahay-sambahan, Ama. Tunay nga po na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat sa mga walang mga trabaho, Ama. You will open up the windows of heaven for us to bless us, O Lord. Thank you, Jesus. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Sa pagsikat ng araw, mukha mo ang natatanaw. Pag-ibig mo ang nararamdaman. At sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa akin. Biyaya
sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po, tayo po ay dadako sa ating po mga pagbati sa mga kapatiran po natin na magdiriwang kailang mga karawaan. April 5, ngayon po yon. Happy birthday, Brother Paulo de la Rosa. April 3 po, belated na po yon. Siya po ay nasa Dubai. Kuwait. April 5, Sister Erica Duave. Amen. Purihin mo ang Panginoon. Happy birthday. Wala na po. Yung pong mga anniversary po ng wedding meron ho ba? Yung pong po nabanggit ng pangalan na magbe-birthday po ngayong araw hanggang sa susunod na Sabado. Meron po. Wala. Sige po. Kung ganun po, panalangin na rin po natin si Brother Pao, kasi Sister Erica. Sige po, Sister, dito ka para representative po ni Brother Pao. Sige po, panalangin po natin si. Hallelujah. O Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, Father, sa umagang ito, saan man po naroon si Brother Pao, sa kabilang bansa, amin pong ipinapanalangin siya sa umagang ito na bakuran niyo po siya ng yung bakod ng pag-iingat. Ilayo niyo po siya, Panginoon, sa lahat ng mga kapahamakan, aksidente, maging si Sister Erica Duave. Maraming salamat po na kayo po ang kumatagpo ng lahat ng kanyang mga pangailangan pinansyal. At higit sa lahat, sa bahagi po ng spiritual, aming pong panalangin na patuloy na i-convict niyo po ang kanilang mga puso na magbabad sa inyong pong presensya, magpagamit sa iyo pong ubasan at patuloy na mamunga ng banal na Espiritu. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po nakakabatid ng kanila pong mga heart's desire. As you have said, Father, if we delight themselves, you will give them all the desires of the heart. Kaya Lord, ang lahat ng ito ay aming paghiling panalangin. Sa banal na pangalan ng Panginoong Jesus, in Jesus' name. Amen at amen. Sige po. Happy birthday, Brother Pao. Alam po, ikaw ay makakapanood ng service na ito. Ayun po, tayo po dadako sa ating pong mga announcement. Sa Sunday, sa susunod po, meron po tayong tuloy po yung ating pong Bible study na ginagawa po 9:30. Yun po, si Brother Francis Cariaga, ang ating pong future pastor, youth pastor. Presider, Brother Vic Soriano, ang ating pong tithes and offerings, Sister Amy Melendez, at ang ating pong flower bringer, ang Mendoza family. Bible study po, patuloy po nating ipinapaanyaya sa bawat isa na kayo po ay makibahagi. Ito po ay ginagawa po natin sa ating pong Facebook page. Every 7 po ng o'clock. Every 7 p.m. ng gabi.
At ating pong prayer meeting, patuloy po, tuwing umaga po yun, every 5 hanggang 6 a.m. Everyday po yun. Wala pong holiday po dyan. At yung ating pong gabi, meron din po, every 8 ng gabi hanggang 9. Friday, Saturday, at saka Monday. Amen po? Sige po. Kung wala na po, meron po tayong meeting ngayon, Pastor. Yan po, pinapaalala po sa lahat po ng mga head ministers at mga elders. Pagkatapos po ng ating pong gawain sa umagang ito, ay meron po tayong meeting. At ganoon din po, inaanas din po, pagkatapos po ng ating gawain sa umagang ito, pag muna tayong umalis. Amen? Meron po ating pagsasaluhan. Meron po tayong breakfast. Amen? Sige po, tinatawagan ko na po ang ating pastor para po ating closing prayer. Tayo po lahat ay tumayo para tanggapin natin po ang pagpapala mula sa ating dakilang Ama. Oh, hallelujah, Lord. We praise you and we glorify you that Jesus is alive. Maraming salamat sapagkat ikaw po ay buhay at patuloy pong nananatili ang pag-asa namin, Panginoon. Magkikita-kita po tayong lahat dun po sa buhay na walang hanggan. At sa pagtatapos po ng panalangin na ito, Lord, akin pong idinadalangin ang lahat po ng mga nakahandang almusal. Pagpalain niyo po na maging kalakasan po ng bawat kapatid na sila po'y uuwi po na busog at may pagpapasalamat sa kanilang puso. I-bless niyo po ang mga naging daluyan ng pagpapala na ito. Ibalik niyo po 100-fold sa kanila. And as I pray right now, Lord, idinadalangin ko araw-araw ang 3 makapangyarihang panalangin po na ito. Una po sa lahat, Panginoon, ang prayer of Jabez. Lord, dinggin mo po ang panalangin na ito. O that you are going to bless all of us, O Lord. That you are going to enlarge all our territories. That you are going to let your hands be upon us. And Lord, keep us away from harm so that we will not feel pain and that you will answer all our prayers. At idinadalangin ko po ang panalangin ni Moses para sa mga Israelita. Binibitawan ko po sa lahat ng mga mananampalataya ngayon, Panginoong Ama. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh. Kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh. Lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gayon din naman po ang panalangin ni Haring David, Panginoon. Binibitawan ko po at tinatanggap namin ang lahat ng ito. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Jesus is alive. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Amen. Purihin ang Panginoon. Patuloy po natin deklara na ang ating Diyos ay buhay magpakailanman. Yes, Lord, we celebrate your victory. Jesus, we celebrate your victory. Jesus, we revel in your love, Jesus. We rejoice you set us free. Jesus, your death has brought us life. It was for freedom that Christ has set us free. No longer to be subject to the yoke of slavery. So we're rejoicing in God's victory. Our hearts responding to His love. Jesus, Lord Jesus. Yes, Lord, we celebrate Jesus. We revel in your love, Jesus. We rejoice you set us free. Jesus, your death has brought us life. His Spirit in us releases us from fear. The way to Him is open. With boldness we draw
near. And in His presence, our problems disappear. Our hearts responding to His love, to His love. Jesus, Lord Jesus. We celebrate Amen, your Lord. victory. We celebrate Jesus. Oh, Jesus. We revel in your love, Jesus. We rejoice you set us free. Jesus, your death has brought us life. Jesus, oh Jesus, we celebrate your victory. Jesus, we revel in your love. Jesus, we rejoice you set us free. Jesus, your death has brought us life. Jesus, your death has brought us life. Just life. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah.